Now, when it comes to uh, reading for the power of a progressive lens, the first thing that we need to do is to uh, retrace the markings. Okay? So, for the progressive lens, gagamit tayo ng ganito. Teka, pakita ko na lang din. Ito guys. So, gagamit tayo ng ganito. We call this as centering chart. So, kanya-kanyang manufacturers, may kanya-kanya naman silang design ng centering chart. So, technically, dapat alam natin kung ano yung uh, progressive lens na ginagamit natin para more or less, para mas maganda, mas center kasi natin. Why? Kasi ang progressive, kamukha nito, hindi natin alam kung nasaan yung kanyang uh, distance power or area. So, dito, ito na-trace na lang din natin to. Paano? Na-trace natin to kasi dito meron siyang laser marking. Okay? Yung laser marking na yan, itong dot na to, okay? Or meron siyang laser engraving. Dito lang, hindi kaya mapakita sa camera, pero meron siyang laser engraving dito. So, naka-dot na yan. Yung dot na yan, ipoposition natin siya on this dot. Okay, dito siya. Ayan. Now, pwede siyang paganyan, kamukha nito. Pero ako, mas sanay ako na nakaharap sa akin yung front surface. So, nilalagay ko siya dito. Okay. Bakit ko nilalagay dito? Sa kabila. Kasi, papansinin nyo guys, kung pang right ito ang nasal portion natin eh. So, nakapaloob lagi ang reading portion. Normally, ang reading portion sa progressive lens, nakapasok siya by 2.5 millimeters. So, kung nakuha mo na or kung nakita mo na yung laser engraving, i-plot mo lang ulit yung iyong teka, lakihan ko pala yung aking size ng ating dito para makita. Pala guys. Yan. Para lang makita. Okay. So, kung na-plot mo na, or sorry, kung nakita mo na yung laser engraving, which is in this case, ito siya, ang gagawin ko lang dyan, i-superimpose ko lang sa dalawang bilog na ito. Makikita nyo yan kahit sa ibang centering chart, ganyan na mangyayari. Parang ito. Okay? So, dito, ito na ngayon siya. Ito na yung distance portion. Ito na ngayon yung reading portion niya. Okay? So, we'll go on to this more, or we'll go more on this on a different video. Pero, ang sinasabi ko lang, kapag progressive, mas maganda sana, mare-retrace natin yung area for distance at saka yung area for reading. Okay? So, kapag nakita mo na to, na-retrace mo na ito, dito ka mag-measure ng distance, dito ka mag-measure ng total deer correction. Okay? So, parehas na parehas lang. Iyon lang yung added step. Okay? So, kuhanin natin yung power nito. So, ito ngayon yung sinasabi dyan. Remember that the upper part of the lens is the distance power and the lower part of the lens is the total near correction. Tapos, sabi niya, it is best to remark the position of the distance and near areas of a progressive lens. Yun na yung sinasabi ko sa inyo ngayon o kanina. So, ibalik ko lang, liitan ko lang ulit ito. So, lalagay ko na ngayon yung lens, guys. Take note, dun tayo sa may distance muna na may bilog sa taas. Okay. So, start tayo from the distance. So, reduce plus. Tapos, concentrate at the intersection. Okay. Then, palinawin yung sphere line by aligning. Tapos, focus. Ayun. Ayan. Medyo i-center.
So, distance pa lang yan, guys. So, ang lumalabas sa power natin ay, teka, wala tayo sa, yan. Guys, kung sakali na wala tayo sa eksakto, if pwede nyo na ba i-follow yung greatest plus, highest minus. Ibig sabihin, kapag nasa in between yung power, nasa 0.12, in between ng 0.12, 0.37, ganyan, pwede nyo i-follow yung greatest plus, lowest minus na rule. Pero, kunyari dito, nasa plus 2 na lang tayo. So, ang distance power natin dito ay plus 2. So, sulat na lang natin yon, plus 2 diopter sphere. Okay? That is our first reading. Plus 2 diopter sphere. Next, reduce further. Luminaw na ngayon ito. Tawag dyan. Cylinder line natin. So, plus 2, plano, minus plus 2, that will be equal to minus 2. And that will be our cylinder power. So, plus 2 combined with minus 2 diopter cylinder whose axis ay sorry, but mali yung nagalaw ko. Balik natin. Okay. So, ito na lang. (147), axis 147. So, axis 147. So, ang distance natin ay plus 2 combined with minus 2 diopter cylinder, axis 147. Next, kunin natin ang reading add. Now, for the reading add, lalagay ko ngayon sa my reading portion. So, highest plus. Okay. Reduce, reduce, reduce. Expected natin talaga dito, luminaw yung sphere line natin. Ayan. Plus 450 talaga. So, lumalabas ang ating TNC plus 4.50 sphere. Okay? Yan yung ating spherical line. Now, hindi na natin kailangan yung cylinder. Stop ka na dyan. Pwede ka nang mag-proceed. Kasi, sinasabi naman natin, di ba, TNC plus 450 diopter sphere. Hindi mo na kailangan. Kasi yung cylinder naman, disregarded naman yun kapag dating sa may pagkuha ng reading add eh. So, TLC mo, tapos ang distance mo na spherical value, ito yon. Ito yung spherical natin sa may distance. And that is plus 2. So, plus 2, subtract ko na lang yan dyan. So, makukuha ko yung add. Yung add natin, magiging plus 2.50 diopter sphere. Plus add plus 2.50 diopter. So, ang ating prescription ay Rx. Ayan, plus 2 diopter sphere combined with minus 2 diopter cylinder, axis 147, add plus 2.50 diopter. Okay? So, kapag po tayo ay kukuha ng reading add, ang pwede natin gawin, yung first reading na lamang. Kasi the first reading corresponds to the spherical power of the total near correction. Sa subtraction naman kasi, ang importante lang yung spherical power. Ang cylinder power naman, hindi naman na yan kino-consider kasi presumably, parehas lang naman sila. So, ang ating prescription lumalabas ay plus 2 diopter cylinder, axis 147, add plus 2.50 diopter. Okay? So, yun po yung pagkuha ng
lens power kapag sa kapag sa progressive lens.